Jesus. Thank you for today. Thank you for your mercies every day, Lord. Thank you for your faithfulness. Hallelujah. Hallelujah. Magandang umaga po. Narito po tayo uli para mag-aral, mga kapatiran, sa Mighty Warriors Christian Fellowship. Mga kapatid sa Panginoon who joins us from Doha, QICM, good morning. Sa mga Raised Decent families who join us too, good morning. At sa lahat na naipo-forward ang pag-aaral na ito, magandang umaga po at salamat sa patuloy na pakikipag-aral kasama ko. Mapurihan, maparangalan ng Panginoon. Let's pray. Thank you po, Panginoon, sa biyaya na ibinibigay ninyo sa amin araw-araw. Salamat po sa walang hanggang pag-ibig ng inyong ibinigay sa amin. Salamat sa kagalakan, sa kapayapaan na di malirip. Salamat po, ang kapayapaang yan ay hindi na ibibigay ng mundo. Kayo nga po, pinag-aalayan namin ang pag-aaral na ito at ang banal na Espiritu ang siya magtuturo sa amin ng wastong kaisipan at damdamin upang ito ay aming magawa sa aming buhay. Maraming pong salamat aming Diyos Ama sa pangalan ng Panginoon Kristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Amen. Amen. Good morning, Sister Tess UC. Ayan, magandang umaga. Nung last time po na tayo ay nagkasama-sama, nung Thursday ay pinag-aralan po natin na hindi ililihim ng Diyos ang kanyang kalooban sa atin. Siguradong ito ay kanyang ipapahayag. Sabi nga doon, trust in the Lord. Kaya nga ang sikreto nun ay tayo ay magtiwala sa Panginoon. Trust in the Lord with all thine heart. Pinag-aralan po natin yan. Kawikaan chapter 3 verses 5 and 6 and onwards. Kaya nga, kapag kilala natin ang Panginoon o kinilala natin ang Panginoon sa ating buhay at nagnanais tayo na talagang ang buhay natin ay maging sagana sa lahat ng bagay. Sa lahat ng bagay. Gusto natin na may direksyon ang ating buhay. Gusto natin na maging matagumpay tayo, hindi talunan dito sa mundo. Kahit na magulo ang mundo, pwede pa rin tayong magningning para sa Panginoon. Ngayon, ito ang sinasabi sa atin ng Panginoon. Talagang ipinapahayag niya. Sinasabi niya sa atin ng diretsahan. Basahin po natin ang Ephesians chapter 5 verse 17. Ephesians chapter 5 verse 17. Tignan niyo po ang nakasaad sa salita ng Diyos. Huwag kayong maging hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Bakit po niya sinabing hangal? Sa English po, makikita natin ang Ephesians chapter 5 verse 17 sa English. So don't be foolish, but understand what the Lord's will is. Ngayon tingnan po natin, bakit sinabing hangal? Bakit sinabing foolish? Ang isang tao sa Biblia, nakasagay sa Biblia, ang isang tao na hindi kinikilala ang Diyos at hindi sasang-ayon sa kalooban niya at gustong magsarili at gustong ang buhay niya hawak niya at gusto niya na kung anong gusto niya ang masusunod, iyon po sa Biblia ang sinasabing hangal o foolish. Yung walang pagkakakilala sa Diyos at ayaw talaga na magpasakop sa Diyos. Iyon ang sinasaad ng Biblia sa mga taong hangal o foolish. Kaya nga, sinasabihan dito ang mga mananampalataya, huwag tayong maging parang mga taong walang pagkakakilala sa Diyos. Ibig sabihin nun, kung tayo mananampalataya na, sumunod na tayo sa kalooban niya sapagkat ang kalooban niya ay itinakda na ng Diyos. Ibinigay na niya yan. Meron tayong sariling libro sa langit. Alam niyo po ba yun? We all have the book of remembrance. Iba pa yun, book of life. Kasi yung book of life, that is where nakasulat doon ang lahat ng mga pangalan na nagsitanggap sa Panginoon bilang sariling tagapagligtas. So, may iba't ibang book. Merong personal books na ibinibigay ang Panginoon sa bawat isa sa atin sapagkat nakatakda na yun para sa atin.
kung ano ang nakatakda at pinlano niya sa atin, yun din ang sana ang masunod natin dito sa lupa. Kaya nga, ang sabi sa atin, huwag tayong maging hangal. Good morning, Sister Ethel Joy Santos. Huwag tayong maging hangal. Sinabi ko na kanina, bakit tayo nagiging hangal kapag nagsasarili tayo at gusto natin, ang gusto nating mangyari sa buhay natin, ang ating susundin. Hindi tayo magpapasakop sa Diyos. So ngayon, kinakausap tayo ng salita ng Diyos na huwag tayong maging hangal, huwag tayong magsarili. Magdepende tayo sa kalooban ng Diyos. Kaya ang sabi niya, doon sa Ephesians chapter 5 verse 17, huwag kayong maging hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Hayun po. So, ibig sabihin, bukas ang Diyos para ipaalam sa atin kung ano ang kalooban niya. Hindi niya ito itatago. Bubuksan niya sa iyo, ipauunawa niya sa iyo, sasabihin niya sa iyo kung ano ang kalooban niya para sa buhay mo. Kaya ako po, alam nyo, bilang isang mananampalataya, talagang tuwang-tuwa ako, super akong nagagalak kasi one semester bago graduation, na-meet ko ang Panginoon, or He met me, ika nga, sa pamamagitan isang Bible study na sinimula ng aming profesora, ika nga, at kami inan niya yan sa kanyang tahanan. So yung aking classmate na nag-a-attend doon, college classmate, ang nagsabi sa akin na may prayer meeting na ginaganap doon sa aming profesora, sa bahay ng profesora namin, at prayer meeting ang tawag nila. So, ang akala ko noon, prayer, alam naman natin kung anong prayer noon, ay luluhod, merong gagawin yung gano'n. Hindi pala yon, Bible study pala yon. So, one semester before graduation, I met the Lord. At dahil doon, nagbago lahat ng plano ko. May plano akong sarili. Meron akong nasa isip at nasa damdamin ko anong kailangan kong gawin at kung anong aking kailangan ma-accomplish. Pero dahil sa one semester before graduation, ay nakilala kong Panginoon bilang sarili kong tagapagligtas. Lahat ng binabalak ko, sinet aside ko na lahat. Tinanong ko sa Panginoon, ano ba ang kalooban mo para sa buhay ko? Kahit na hindi ko pa alam ang lahat ng bagay na ito, bagong-bago lang akong mananampalataya. Pero itinanong ko sa Diyos, ito po ay my actual experience, itinanong ko sa Panginoon, ano ba ang magiging direksyon ng buhay ko? Susundin ko yun, susundan ko yun. I really did that. Kaya praise the Lord, purihin ang Panginoon, lulatin ang pangalan niya. Sapagkat dahil doon, hindi na naging liko-liko ng ganun, hindi na mapataas, mapababa ang buhay ko. Naging constant yan, tuloy-tuloy, na ipinahayag ng Diyos sa akin kung ano ang kalooban niya. Talaga. It is so beautiful, it is so wonderful, it is beyond our comprehension kung ano ang gagawin niya. Kaya nga, itong advice din niya sa atin. Ngayon, huwag tayong maging hangal, huwag tayong magsarili, huwag tayong parang walang pananampalataya sa Diyos, kundi unawain natin kung ano ang kalooban ng Panginoon. Kung babasahin mo yun sa English, ang sinasabi niya na, do not be foolish, but understand what the Lord's will is. Understand, unawain mo kung ano ang kalooban ng Diyos. Alam niyo po, ang kalooban ng Diyos, the best, the best, the best. Kung meron kang masasabing the best, it is the best, the best, the best. Pero pagtataas sa best. Bakit po? Tignan nyo. Awit, Psalm 32 verse 8. Psalm 32 verse 8. Psalm 32 verse 8. Sundan nyo po ako. Kayong kanina, Ephesians chapter 5 verse 17. Ngayon ay Psalm 32 verse 8. Binubuksan ko lang po yung aking English na Biblia. Psalm 32 verse 8. Una po, basahin natin sa Tagalog. Ang sabi ni Yahweh, aking ituturo ang iyong daraanan. Ako ang sa iyo'y magbibigay payo, kita'y tuturuan. Wow!
Praise the Lord. Sa English, basahin natin, sabi niya, I will instruct you and show you the way to go. With my eye on you, I will give you counsel. Yun ang sabi ng Panginoon. Yung binasa ko po is based on Christian Standard Bible Version. Basahin ko ulit. I will instruct you and show you the way to go. With my eye on you, I will give counsel. Kung tingnan nyo, basahin natin uli sa Tagalog. Ang sabi ni Yahweh, aking ituturo ang iyong daraanan. Ako ang sa iyo'y magbibigay payo, kita'y tuturuan. Doon po sa pagka-English, na-miss po yung with my eye on you. Kasi nga, ang binasa natin sa English, I will instruct you and show you the way to go with my eye on you. So, ibig sabihin, ang Diyos, tinitignan niya tayo. Kaya tayo ay titingin sa Kanya. Kaya sabi sa Bagong Tipan, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Kailangan nakatingin ka sa Kanya. Hindi ka nakatingin dito sa lupa. Kapag tumingin ka sa lupa, maliligaw ka. Pero pag nakatingin ka sa Diyos, sa Panginoon Jesucristo at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, susunod ka, hindi ka maliligaw. Kasi ang sabi niya, ituturo niya sa atin ang tamang daraanan. At siya ang magbibigay payo, tuturuan niya tayo. Ibig sabihin, yung sinasabi niya, hands-on, ika nga. Parang nasa tabi mo siya. Kasi nga, di ba? Sabi ng Panginoon, come all you who are heavily burdened, and I will give you rest. Sabi niya sa Matthew chapter 11, verses 28 to 30. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon me and learn of me, for I am gentle and humble, and you will find rest for your souls, for my yoke is easy and my burden is light. So, ibig sabihin, lagi mong katabi ang Panginoon. Hindi ka niya iiwanan. Mas alam niya kaysa sa atin. We are the younger and He is the elder. He is our brother. Diba? Kapatid natin din ang ating Panginoon. He's our Lord, He's our brother, He's our friend, He's our everything. Kaya nga, He's our guide. May guide ka. Counselor. Meron ka ding counselor by the power of the Holy Spirit. Kaya sabi niya, ang kapayapaan ay binibigay sa atin at ang Banal na Espiritu ay binibigay sa atin para sa ganon, hindi tayo mawawala. Hindi tayo magkakanya-kanya ng lugar. Hindi tayo kanan-kaliwa. Hindi, diretso lang o anong kalooban ng Panginoon. Ayan, sabi niya, ituturo niya ang ating daraanan. Siya ang magbibigay payo sa atin at tayo kanyang tuturuan. Papayuhin ka na, tuturuan ka pa. Paano mo gawin ang dapat mong gawin? Di po ba maganda yun? Hindi lang sasabihin, gawin mo ito, gawin mo yun. Ituturo pa niya paano mo gagawin. Di ba kapag ang mga bata tinuturuan natin, matutong magligpit ng gamit, maglagay ng mga marumi nilang damit doon sa laundry basket, yung ganun. Tinuturuan natin silang ayusin ang mga gamit nila. So, anong gagawin mo? Hindi mo lang tinuturo, gawin mo ito, gawin. Ipinakikita mo, ganito nyo i-fold yung damit. Pag yan ay sinuot nyo at pwede pang isuot, lalagay nyo ng ganyan. So, ipakikita mo, ganito nagliligpit ng yung higaan. Ganito natin ginagawa yan. So, you show the way. Pinapakita mo kung paano ang gagawin. So, ang bata, matututo siya sapagkat nandoon ka para i-assist mo siya. Tuturuan mo siya paano gagawin. Kasi madalas ang sasabihin, hindi ko kaya. Hindi lang ang bata ang nagsasabi doon, pati tayo na matatanda, sasabihin natin, di ko kaya. Alam nyo, di ba? Kapag gusto, may paraan, di ba? Kapag ayaw, may dahilan. Hallelujah! Kapag gusto mo, may paraan. You're going to do it. Kahit na yan ay mahirap, kahit na yan ay very challenging, kahit na yan ay sinasabi mong di ko kaya. Pero sabi ng Panginoon, I can do all things through Christ
who strengthens me. Magagawa ko ang lahat ng bagay dahil ang Panginoon Kristo ang tumutulong sa akin. So, hindi ka nag-iisa na gagawin mo yun. Kaya ang sabi niya, dito sa Psalm 32 verse 8, sa Ingles, binasa ko, I will instruct you. Sinong magbibigay instruction? Ang Diyos. And show you. Show, pakikita niya, show you the way to go. With my eye on you. Tinitignan kita kung ginagawa mo. Kaya, lagi tayong nakatingin sa Panginoon. Lord, tama ba ito? Ito ba yung wasto? Ito bang kalooban mo? Gabayan mo ko? Tulungan mo ko? Turuan mo ko? Dami. Dami mo talagang sasabihin sa Panginoon. Sabi niya, with my eye on you, I will give counsel. Sabi niya. Kaya, tumingin tayo sa Panginoon. Huwag tayong titiin sa sitwasyon. Kahit kabaligtaran ang nakikita natin. Hindi yun ang basihan ng ating pagsunod sa Diyos. Ang basihan ng ating pagsunod sa Diyos ay ang katapatan niya sa kanyang salita. Ito ang dapat mong gawin, sumunod ka. Mahirap ba yun? Kung minsan mahirap kasi ayaw mo. Di ba? Katulad ng sinabi ko, kapag gusto, may paraan. Kapag ayaw, may dahilan. Nagdadahilan ko, kasi ganyan, kasi si ganito, kasi ganito. Don't mind others, mind yourself. Huwag mo nang tingnan yung iba, yung sarili mo. Ano ba ang plano ng personal ng Panginoon sa buhay mo? Yun, doon ka tumingin. Kaya sabi niya dito, sa Psalm 32 verse 9. Basahin natin na. Kanina binasa natin ang Psalm 32 verse 8. Basahin natin uli. Ang sabi ni Yahweh, aking ituturo ang iyong daraanan. Ako ang sa iyo'y magbibigay payo, kita'y tuturuan. Verse 9, huwag kang tumulad sa iyong kabayo o sa iyong mola na para tumigil ay kailangan pang hatakin ang renda. Ngayon, ikinumpara, isahin natin sa English. I will instruct you and teach you and show you the way to go. With my eye on you, I will give counsel. Do not be like a horse or mule without understanding, that must be controlled with bit and bridle, or else it will not come near you. Ano po yung ibig sabihin nun? Ang kabayo, para mapasunod mo, tinatalian mo. Kaya nga, sabi doon, bit. Diba merong nakaganyan sa kabayo at meron siyang nakalagay sa ulo para rinirenda mo. At tapos merong nakalagay dito sa kanyang mata para kung tumingin siya doon, ang nakikita lang niya yung mata niya. Hindi siya nakakakita ng iba. Kasi kapag may nakitang iba yung kabayo, pupunta siya doon sa kanyang gustong puntahan. Kaya nga, sabi niya, nirerenda mo yan, ginaganon mo, para nagigising siya na kailangan diretso lang lagi ang tingin niya. Sabi niya, hindi na kailangan bigyan kayo ng bukado na gano'n at saka bibibing kayo ng salamin dito na parang kabayo para mapasunod kayo. Ano kaya tayo? Tayo ba'y masunurin sa Panginoon? Kailangan pa ba niyang maglagay ng gano'n sa ating mata at maglagay ng tali dito para rerendahan niya tayong gano'n? Ayaw nga ng Panginoon ng gano'n eh. Kaya sabi niya, look to me. I will counsel you with my eye, sabi niya. So, lagi kang nakatingin sa Panginoon para nalalaman mo kung saan ka pupunta. Ngayon, kung nawiwili ka ng katitingin sa lahat, ay bakit ganyan, ay bakit ganito, maliligaw ka. Pero kung nakatingin ka lagi sa Kanya, hindi ka maliligaw. Wow. Amen po ba? Napakabuti ng Panginoon. Kaya maraming mga mananampalataya, kahit mananampalataya, lagi na lang umiiyak, lagi na lang may pagdurusa, lagi na lang may mga problema. Bakit kaya? Tatanungin niyo po ang inyong sarili. Hindi ko po masasagot yun. Kasi depende yan sa pagsunod natin. Kung tayo magiging masunurin, magaan sa ating loob na gawin yon. Hindi tayo nakikipag-away sa Panginoon. Hindi na nga niya tayo kaaway. Tayo ikabatinan niya. Tayo kaisa na niya. We were already reconciled with the Lord. Kaya kung nag-reconcile na tayo with the Lord,
susundin na natin ang kalooban niya. Hindi natin susundin ang kalooban natin. Sapagat ang kalooban niya para sa atin ay ibubuksan niya. He will open it up. He will open it for us. Ito ang gusto ko. Kaya alam niyo po, masasabi ko talagang tunay na tunay. Walang pag-aalinlangan na nagbago lahat ang pananaw ko sa buhay magmula nang tinanggap kong Panginoon bilang sariling tagapagligtas. Hindi ko man inaakala na ako'y tatawagin niya sa ministeryo. Hindi ko man inaakala na gagamitin niya akong mangaral, magturo. Never in my wildest dream, ika nga. Iba noon ang pinapangarap ko. Iba. Pero alam niyo po, nagagalak ako at natutuwa na sinunod ko ang kalooban ng Panginoon. From the start, I stepped out of the comfort zone of my parents at saka sa eskwela. Diba, no? Kaya nga tinawag na commencement exercises. Ibig sabihin, it is the beginning. Panibagong pagsisimula pag natapos ka sa kolehiyo. What you will become, kung anong magiging ikaw, anong magiging future mo. Yan ang kinatatakutan ng marami, lalo ng mga kabataan. But I tell you, kapag ang Panginoon ang inuna natin sa ating buhay, hindi tayo maliligaw. The best ang ibibigay ni Lord sa atin at matutuwa tayo at magagalak. And when you look back at your life, pag tumingin ka, anong nangyari sa buhay mo? Masaya ang puso mo. Masaya. You have peace in your heart. The love of God was with you. The joy of the Lord is with you. The peace of God is with you. His patience, His kindness, His goodness, His faithfulness, lahat na. Self-control, lahat na. You will really, 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 really be glad. Personal yun, ha? Personal. Bawat tao, ako, ikaw. Personal. Kaya nga, we have to determine it. Tanungin natin ang mabuti ang Panginoon. Hindi niya ito itatago, bubuksan niya sa atin yan. Pero syempre, ang pagbubukas ng Panginoon sa atin is one step at a time. One step at a time. Hindi naman niya lahat sasabihin sa iyo ang buong talambuhay mo. O, ito yung libro, binibigay ko yung libro, bahala ka nang gawin mo yan. Hindi po ganun ng Panginoon. We walk by faith and not by sight. So it means we're going to follow with faith in our hearts because the steps of a righteous man are ordered by God. Ang paglakad ng isang mananampalataya ay itinakda na ng Diyos. Pati yung lakad natin nakatakda na yun. Bawat isa sa ating paglakad. Can you imagine how many steps we walk every day? Diba, no? How many steps do we walk every day? It's countless, no? Kaya nga may mga smartwatches. Kailangan, sabi, at least 10,000 steps a day for your good health. Pero do you only take a step ng 10,000? Mahigit pa doon kung busy ka. Kaya nga, as long as ang smartphone mo, watch mo, nasa suot mo, abibilang yung number nun. Pero syempre, inaalis mo rin ito. Pag naguhugas ka, o maliligo ka, o may gagawin ka, o minsan inaalis mo. So you don't exactly know exactly how many steps you take. Pero, sa sinasabi nila, at least 10,000 steps, you'll be able to, para sila sabi, ganun ang hakbang mo. Pero how much more, sabi ni Lord, the steps of a righteous man are ordered by God. Ino-order na niya, kino-confirm na niya, ini-establish na niya bawat hakbang mo. Kaya nga, He will guide our steps. Bawat hakbang natin, sinusubaybayan tayo ng Panginoon. Kaya, kung hindi natin malalaman ang kalooban niya, hindi ang Panginoon ang may pagkukulang, tayo ang may pagkukulang. Ang tao ang may pagkukulang. Pero kapag hiningi mo sa Panginoon ang ninanais niya para sa buhay mo, magiging masaya ka all throughout your life. Wala kang regret. Wala kang pagsisisi kapag ang Panginoon ang sinunod mo. Nagkakamali tayo kapag tayo ay hindi nakasusunod. Yun.
Magkakaroon tayo ng mga pagluha o ibang mga bagay kapag sinusunod natin ang kalooban natin. Pag sumusubay tayo. Pero as long as you follow the Lord, is going to point out, open His Word to you, open, bubuksan niya sa iyo, tuturuan ka niya. You will see with the eye of an understanding eye. You will see by faith, and then you will see the natural. Amen po ba? Sabi niya, ituturo sa atin ang ating daraanan at siyang magbibigay payo sa ating buhay. Kaya, bago ka humingi ng payo kanino, sabihin mo, magsabi ka kung anong problema, go straight to God. Go straight to God. Merong mga bagay na hindi mo man pagkukulang, pero nais ng Panginoon na daanan mo sapagkat may matututunan ka doon. Because we are in the vine, and He is the branches, pinuprune niya tayo. Pag sobra na tayo nagiging wild, yung ganon, hindi na magiging maganda sa atin. Pinuputol ng Panginoon yan so that we will be more fruitful, katulad ng ubas. Magkakasamang ubas, isang bunch na ganon, na hitik sa bunga. Pero kapag tayo wild grapes, may bunga pero hiwa-hiwalay. Kaya nga, anong gusto natin? A wild olive or a wild grapes, or someone who has entrusted his life to the Lord at ninanais natin, kasama na yung pruning, kasama na yung pagpuputol ng Panginoon ng mga wild branches natin. Hindi na namumunga, kaya pinuputol ni Lord yun para lalo tayong magbunga. Amen po ba? Napakabuti ng Panginoon. He knows the best for us. Hindi niya ipagkakait sa atin yan. Hindi niya ipagkakamit. I have seen it in my life. Yan, napakabuti po ng Panginoon. Napakabuti niya. Kung minsan naisip mo, it's too good to be true. But it is. Because the good news of salvation is the best for us. Once you entrust your life to the Lord, you will never be the same, and your path will. Tayo po ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat. Talagang napakabuti mo, Panginoon. Bubuksan mo sa amin ang mga bagay na di namin alam. Ipaaalam mo. By faith, gusto po namin, Panginoon, na sundin eksakto ang kalooban mo. Ayaw namin ang kaliwa kanan kung ano-ano pa. Ayaw namin yon. We want it, Lord, towards you. We want to look at your Son, Jesus Christ, who is the way, the truth, and the life, and no man cometh to the Father except through Him. Thank you po, Panginoon. We will be able to know it. To those who need it, you have to ask. Hingin mo kung ano ang kalooban ng Panginoon para sa buhay mo, para sa buhay niyong family, para sa iyong mga anak, o kung ikaw naman ay lolo't lola na, para sa abutihan ng Panginoon, para sa kinabukasan ng iyong mga apo at kaapo-apo-apuhan. Thank you, Lord. Maraming salamat po. We can be assured that when we ask your will to be done in our lives, surely you're going to give it to us. One step at a time. Believing, trusting that everything will work together for good to them that loves the Lord. We thank you, we praise you, we bless you, we honor you, we glorify you. Over and over again, we're thankful and grateful. In the name of the Lord Jesus Christ, and by the power of thine Holy Spirit, we pray. Amen. Amen. Receive His will. Receive His promises. Receive your healing. Receive His assistance. Receive His instructions. Receive His counsel. Receive His mighty works in your life. You will never be the same again. God bless po sa bawat isa. Salamat sa nandyan, Sister Jean Almario, Sister Tess Yusi yan siya kanina, Sister Ethel Joy Santos kanina, ayan, Sister Evelyn Oblea, salamat, Sister Arlene Sarmiento, salamat, Sister Madonna Licop Cruz, ayan, maraming salamat sa inyo who joined today. And for the others, they can catch up anytime. God bless, and I'll see you tomorrow for our next time. Be blessed in Jesus' name, all
for His glory and for His honor. Even healing is yours in Christ Jesus. Amen and amen. I'll see you po tomorrow. Bye for now. Smile. Jesus loves you.